What's up, KG? Kapag may extra kang 5,000, anong pipiliin mo? Ibibigay mo ba sa pamilya o ilalagay mo sa investment? Mukhang madali ang sagot, pero paano kung mali pala ang tanong? Pag-usapan natin. Let's go! Kapag may dumarating tayong bonus, 13 month o extra income, unahin ba natin ang pamilya o ang investment? Sa tingin ko, parang selfish pakinggan kapag pinili mo ang investment. Pero kapag ibinigay mo naman lahat sa pamilya, baka dumating yung panahon na wala ka nang maibigay. At dito nagsisimula ang totoong problema. Hindi ito tungkol sa pagiging madamot. Hindi rin ito tungkol sa pera lang. Mas malalim pa dito. Lumaki tayong mga Pilipino na tinuturuan, unahin ang pamilya. At wala namang mali doon. Pero minsan, nagiging dahilan din ito kung bakit paulit-ulit tayo nagsisimula. Example, may naipon kang 20,000. Plano mong gamitin para magkaroon ng emergency fund. Biglang may kamag-anak na nangailangan. Natural. Gusto mong tumulong. Naubos ang ipon. After ilang buwan, ikaw naman ang nawalan ng trabaho. Ngayon, pareho na kayong walang pera. Hindi dahil masama yung pagtulong, kundi dahil wala kang naitabi para sa sarili mo. Pero teka, ibig bang sabihin nito, wag na tayong tumulong? Hindi rin. Diyan maraming nagkakamali. Maraming tao, akala nila, investment agad ay stocks, real estate o negosyo. Pero ang unang investment, ikaw. Kapag may emergency fund ka, hindi ka agad uutang. Kapag may savings ka, hindi ka agad magpapanik. Kapag may investment ka, mas marami kang matutulungan sa future. Parang oxygen mask sa aeroplano. Sabi nila, isuot mo muna sa sarili mo bago ka tumulong sa iba. Hindi dahil selfish ka, kundi dahil kapag nawalan ka rin ng hangin, wala ka nang maililigtas. Alam mo ba, isa sa mga dahilan kung bakit maraming pamilya ang hindi umaangat, hindi dahil maliit ang kita, kundi dahil walang natitirang ipon pagkatapos tumulong sa lahat. Hindi problema ang pagiging mabait, problema kapag wala nang natitira para sa kinabukasan. Sa opinion ko, hindi dapat pamilya versus investment. Dapat pamilya dahil sa investment. Malaking pagkakaiba. Kapag lumalaki ang asset mo, mas kaya mong suportahan ang pamilya nang hindi ka nalulubog sa utang. Hindi instant, hindi mabilis, pero sustainable. Mas gusto kong tumulong ng pagmatagalan kaysa isang beses lang. Halimbawa, may 3,000 kang extra, pwede mong ubusin sa lahat. O kaya, 2,000 para sa pamilya, 1,000 para sa future mo. Maliit? Oo, pero ginagawa mo buwan-buwan. Doon nagsisimula ang pagbabago. Hindi mo kailangan mamili ng isa lang. Kailangan mo lang magkaroon ng balanse. Pero paano kung sabihin ng ibang tao, ang damot mo naman? Masakit marinig yon. Pero isipin mo to, mas madamot ba ang taong nag-iipon? O ang taong magiging pabigat balang araw dahil wala siyang naipon? Ang strength ng pag-prioritize sa investment, mas lumalaki ang financial security mo. Mas handa ka sa emergency. Mas marami kang pwedeng maitulong sa future. Ang weakness nito, kapag sobra naman ang focus sa pera, pwede mo makalimutan ang oras para sa pamilya. Kaya balanse pa rin ang importante. Hindi puro ipon, hindi rin puro gastos. May simpleng prinsipyo sa personal finance. Pay yourself first. Hindi ibig sabihin nito ay huwag kang tumulong. Ang ibig sabihin, magtabi muna ng maliit para sa future bago gastusin ang natitira. Maraming financial educators ang gumagamit ng prinsipyong ito dahil sa madaling mabuo ang habit ng pag-iipon, kaysa umasa na may matitira sa katapusan ng buwan. Napansin mo ba, kapag may bagong cellphone, nakakahanap tayo ng budget. Kapag may sale, nakakahanap tayo ng pera. Pero kapag savings, lagi natin sinasabi sa susunod na lang. Hindi kulang ang pera minsan, kulang lang sa priority. At dito ko rin unti-unting naintindihan kung bakit may mga taong naglalagay ng maliit na bahagi ng ipon nila sa iba't ibang investment. May iba sa negosyo, may iba sa stocks, may iba rin sa crypto. Hindi para yumaman agad bukas, kundi para magkaroon ng chance na lumago ang perang matagal nilang pinagtrabahuhan. Pero tandaan, sa investment, ilagay mo lang ang perang kaya mong mawala at mas unahin pa rin ang emergency fund at tamang budget. Kaya ang tanong, pamilya ba o investment? Para sa akin, maling tanong iyon. Ang tamang tanong, paano ako makakatulong sa pamilya habang sinisigurado kong hindi rin mawawala ang future ko?
Gusto kong malaman yung opinion mo. Ikaw, ano ang pipiliin mo? Comment mo dyan sa baba at pag-usapan natin. Kung gusto mo ba na mas maraming usapan tungkol sa tamang paghawak ng pera, pag-ipon, at pag-intindi sa crypto para sa mga newbie, subscribe ka na dito sa aking channel para hindi mo mamiss ang mga susunod nating kwentuhan. Game on!